Hello mga ka-senior, it's our fourth day dito sa Romblon province and our second day dito sa Romblon Island. And today we'll be doing another fun and exciting adventure. We'll be doing island hopping. Marami daw isla dito sa Romblon Island at i-explore natin yon. So pupunta yata sa dalawa o tatlong isla at iikutin natin ang magagandang sandbar, magagandang buhangin at siyempre ang malinis at na dagat na nakapaligid dito sa Romblon Island. After that, we'll be meeting some of the local tourism people para makapag-exchange ng information. And after that, another fun and exciting dinner in store for us. So, tara na, samahan niyo as we continue our exploration of Romblon Island. Let's go! Breakfast pa po na rin yan. So, fourth day dito sa Romblon. We're going to island natin. So, mahaba na lang pag-island natin. So, very exciting. Pagkain natin, nandito tayo sa bayan. We're going island hopping. Sa bangka. Okay. Good morning, everyone. We're going now to Cobrador Island. We have three islands. One is Cobrador Island and Alad, then Lugbon. Cobrador Island, doon tayo pupunta kung saan mag-snorkeling tayo sa turtle site and then cliff jumping and swimming around. Walking around. Okay, that's it for now. So, papalis na tayo dito sa may poblasyon, sa may port area. Sumakay tayo ng bangka and we are going to 3 of the islands of Romblon. Aside sa 3 major islands, marami pang mga small islands ng Romblon. May 14 yata doon. Kasama na yung maghali group of islands, Corcuera, Simara, and Banton. Pero ngayon, we'll just be visiting those islands that are very near dito sa Romblon poblasyon. So, one of them is Cobrador Island, which used to be a Spanish settlement area because Cobrador is where they collect yung mga payment during sa mga entry pagpasok dito sa Romblon. So tara na, samahan niyo na ako as we go around exploring the islands of Romblon. So ito yung mga Montenegro lines na bumibiyahe ng Lucena at saka Batangas City. At ito yung sentro ng bayan ng
Romblon. Nice one! Muli Buknoy. Talagang binabalik-balikan dito sa Romblon. So, titikman natin yun. So, ito yung isa mo nito. Titikman natin. Pangalo. Pangalo. Mamaya po, mapapansin niyo po yung parang mayroon silang tangke. Galing po yung ulan, yung nilang tubig. Yes po. Island, look at this water. Oh, gaano kalinaw. Grabe, oh. Usap na tayo mamaya. Okay, we just arrived dito sa Cobrador Island, one of the remote islands dito sa town ng Romblon. Very happy to finally set foot on this island because since Spanish time, existing na to. And the reason why it's called Cobrador is that once a month, Spanish people came to this island to collect taxes. So, tinawag nila Cobrador. Pero, tingnan nyo magandang ganda. White sand beaches, napakaganda. Ang tubig, napakalinaw. And then, napapaligiran tayo na marami pang isla ng Romblon. Doon sa side na yun, nakita natin ang Tablas Island. At marami pa palang maliit na outlet. Sabi nila dito doon nanggagaling yung atis na pinakamasarap dito sa buong Romblon. At dito rin nagtatanim ng isang malalaki daw na pakwan na kulay dilaw. Sana matikman natin yun. So, ito yung beach. And then, ang ganda naman ng isla na to. Dayong kamo. Ano to, hiligay nun? Dayong kamo, tuloy po kayo. Tuloy kayo. Pero ano siya? Anong salita? Romluman. Aromlumanon. Kita sa pinakatuktok. Nandyan yung atis. Saan yung atis? Nandyan sa tuktok. Ano nila? Yan yung
Try na dito meron silang atis. Okay. They have a small farm atis. So yun, nakita natin doon sa Dayong Kamo, yung symbol ng atis, oh. Yan, oh. Dahil ang lugar na to is sikat sa atis. Pinakamasarap daw na atis sa buong Pilipinas. So, ang sabi mo is dito sa isla nito, nakita natin doon sa may entrance. Bakit may atis na malaki doon? Yun po yung simbolo na meron ditong small farm ng atis. And then yearly, nag-harvest sila ng maraming atis na dinadala sa Romblon Fair kung saan nandun nakaabang ang mga vendors na nagbibinta ng atis, na masarap na atis. And then mabibili ito per basket. So bago sumakay ng barko, talagang bumibili sila. So season ito is na mga nasa July, August, and October. So yun yung season po ng atis dito sa Cobrador Island. And then matamis po. Natatakam na ako dyan sa atis na yan, ha? Pwede ba tayo makatikim ngayon? Yung mga lapit ngayong summer? Tingnan natin kung makakahanap tayo ng kahit isang pirasong atis para mapatikim natin kay Sir. And then malaman niya kung gaano katamis ang atis dito sa Cobrador Island. So, tapos, may nakita ko ito sa harap ng kape dyan. Ano yung nasa kaliwa na bilog-bilog na yon? Ito po ay yung tapayan or ipunan ng tubig nila kasi medyo mahirap ang tubig dito. So pag umuulan, sinisid nila yung water ng ulan. Opo. So sinasalat nila yung tubig ulan. Kalit na kape dyan, may service ngayon dahil Sunday ngayon. Opo. So gusto ko pupunta sa mga ganitong lugar na simple lang yung pamumuhay ng mga tao. At sariwa ang hangin, walang pressure at walang cellphone signal. Opo. As So, in, para masarap magpinta dito, kung kayo artist, o kayo manunod, masarap magsulat dito. and then maganda po talaga kasi magkakaroon ka ng time sa iyong pamilya. Yes, Magkakaroon ka ng mapufokusan mo talaga na turuan halimbawa yung mga bata kasi walang gaanong signal dito. Meron lang pero pa sulpot lang. At least yun yung kinaganda na magkakaroon sila ng time sa sarili nila, maranasan nila ang pagiging bata. Tapos ito is Ito yung Cobrador Island elementary school. So, school. Makikita nyo yun. Kasi ito po yung before kasi pag yung or habagat season, isa sa nagbibigay ng problema sa mga tao dito lalo na sa mga estudyante, yung tumawid pa sa isla ng Romblon. Kaya yun yung malaking bagay na kung sino man ang nakapagpatayo nito, malaking tulong sa mga taga Cobrador Island. And then nakikita ulit natin, merong tangke ng tubig O ayan. at nanggagaling at Sa bubong ng ano. sa bubong. So dito mahirap ang tubig kaya So sa auto lang. yeah. So karamihan ng bahay makikita is merong mga tubo ng tubig or ipunan ng tubig kasi ganun kahirap dito ang tubig sa area nito. Kaya ganun din kahalaga sa kanila ang pag-ipon ng tubig ulan kapag naulan. Okay. So simple lang ang mga bahay ng mga tao dito. Ito ba'y atis? Yeah. Opo, ito po ay isang Wala pa. puno ng atas. Wala pang bunga. Pero baka sakaling makakita tayo doon ng Nakita tayo ng... atis. Kasi hindi pa kasi season sa ganitong buwan. Bakit nag-concentrate ang atis dito? Bukod po ay pag ano po kasi pag hindi po seasonal ng bukod kasi sa pangingisda, pagkukopra, isa din sa hanap buhay dito yung pag-aatis o pagtatanim ng mga gulay o mga root crop na pwede nilang pagkakitaan. So, nandito po isa po yung puno ng atis nandito, ayan. Ito yan. So, ayan may may ilan na bunga siya. Hindi pa siya hinog pero Ito yung atis dito. Pakikita ko sa inyo. Ayan. hindi pa hinog. Ang dami bunga ng atis. Ay, bukon. Ito na. Sir, sumubra ka na. Dito ka ko. And then, So, dito papunta tayo ng dito, collector's boat. Okay. So, ibig sabihin sila yung nangungulekta ng bill ng kuryente dito sa isla. May kuryente pala sa isla yan. Kasi dati solar po yung gamit nila at pero ngayon sa tagal ng panahon nagkaroon na sila ng kuryente. Well ko, galing sa diesel power. Galing sa Romelco. So, yun malaking bagay na nakatulong din sa taga dito sa Cobrador Island. Ayan, progress na, slow progress. At nakakatuwa. So, papunta pala tayo sa beach. Papunta tayo ng tabing dagat.
Saka dito sa ano, sa Romblon, kahit saan. Mga simpleng bahay, pero marble yun. Opo, ginagamitan ng marmol. O, yan. Di ba? Yan, nakikita. Kasi ganyan kami kayaman sa bato dito o sa marmol sa Romblon. So, ito yung ano. Yan yung ito yan yung barangay hall ng Cobrador Island. And then, ito yung basketball court nila. Dito, yearly kapag nagkakaroon sila ng piyesta or pagtitipon ng buong ano ng barangay ng Isla Cobrador. So, dito sila. So ito naman yung gumagawa ng bangka. So, ayun, nakikita nyo is may nagpipintura ng kanyang bangka. Bagong-bago, bagong gawa. So, ayan. Boatmaker ng Cobrador. Oo, Cobrador. Ano katagal yung ginagawa yung isang bangkang ganyan? Ito po mga kalahating buwan po. Kalahating buwan. So pwede na siya ready. Kaya ito kailangan po siya iparehistro, diba? Opo. Bago gamitin. Naka-register na po ito, kaya pinalitan ko ng kulay kasi maglalagay ako ng bagong pangalan. Oh, bagong number. So, Oh. yun, nakakatawa. Mga ilan capacity po yung mga ganyang bangka? 5 po. Okay, mga 5. Ano po ito, pang passenger boat, papunta patawid ng ano o pangisda? Pangisda. Okay, pangisda o gangang pangisda. So ito na yung dagat. And then, nandyan yung mga cottages dito. Okay. So, papunta tayo dun sa mga cottages. Punta na tayo dito. Meron po tayo katutubo doon. Ay, sorry. Kasama pala natin. So, yun, ang ganda na ano. Ma'am, sige. Ganda ng lugar, oh. Ganda ng lugar na to. Imagine nyo. Parang walang katao-tao. Marami pa lang pwedeng gawin pa dito sa Romblon. Island natin.
Bonbon Beach. Ngayon yung nag-umpisa na yung sandbar, oh. That sandbar would be connected to this island pag low tide. We are here at Bonbon Beach. Yan yung sandbar na pagdating ng hapon will connect to that island. Diba? Ang ganda niya. Dito lang yan sa may Romblon. So, welcome to Bonbon Island. It's a sandbar actually. Hindi pala siya Bonbon, it's a Bonbon Beach. Mali, I'm stand corrected. It's a beach na connecting this island sa likod natin with the mainland Romblon. So, ito yung sandbar. Ngayon, di pa natin tanaw, but in the afternoon, ang ganda ng sandbar na yan dahil konektado na to. So, the best time to come here is during sunset. At talagang kitang-kita mo yung linaw ng puting buhangin na yan. At yung tubig na yan, sobrang sarap paliguan yan. So this is our third time to come here at always, ito yung highlight ng pagbisita ng Romblon. Lalo if you're interested in going to beautiful beaches like this Bonbon. So sabi nga nila, shake your bonbon! Hello mga kasenyor, nandito tayo ngayon sa napakagandang Bonbon Beach. Ito, sandbar connected to the mainland Romblon at nasa likod natin ang Bangog Island na pinapahingahan ng mga fisherman. Ang Bangog daw, ayoko nang sabihin ko ano ibig sabihin yan. Pero yun yung tawag ng kalikasan na yun yung pwede natin gawin. So, pag nag-low tide siya, pwede na kayo tumawid doon sa isla na yun. May konti lang portion na medyo may tubig at dahil nga magkaiba yung ano, kung napansin nyo, ito malakas ang alon, ito payapa. So, nagsasalubong doon sa portion niya, kaya ingat lang. So, nakarin natin ang napakagandang Bonbon Beach. Sabi nga ni Ricky Martin, shake your bonbon. So, sinashake natin ang ating bonbon dito at we are enjoying this beautiful Sunday noontime dito sa Bonbon Beach ng Romblon. So, ang ganda talaga. Marami talagang sikreto ang Romblon na kung kayo pupunta, bibiyayaan kayo ng napakaraming magagandang beach, bundok, at iba-iba pang natural attraction. So, isa na itong Bonbon Beach. Kaya tara na, bisita na tayo sa Romblon. Let's go! Nandito po ang ating kaibigan, si Rose Romblon. Pilido pa lang, Romblon na. Rose, ano yung mga island hopping packages dito sa Romblon na pwedeng i-avail ng mga pupuntang turista dito? Sa pang-couple po, pang-tatluhan, meron po kaming bangka dito na pwede rentahan. Ang rate po ng mga ganong karami lang na mag-island hopping is from 2,500 to 2,600 po. So kapag mag-island hopping naman kayo na yung marami kayong grupo, makakakuha kayo ng, kasi depende po kasi sa bangka yan at depende sa karami nyo. So kapag maramihan kayo, pwede kayo mag-hire ng bangka mula dito to Cobrador Island, Alad, and Lugbon. Nagkakahalaga naman siya ng 3,500 to 4,000 po. Ang holding na po yun. Pwede bang mag-overnight sa mga isla na yon? Yes po, pwede po mag-overnight sa isla ng, sample po natin ang Cobrador Island, pwede po mag-overnight doon. Wala po tayo doon mga 5-star hotel, pero meron po tayo mga homestay na kaya mag-accommodate ng mga turista, local or foreign.
Magkano kaya yung mga homestay niyo? Tsaka, Ang mga homestay po ay very affordable. Meron pong masa 1,500 to 1,000 lang or 800, 700. And then backpackers, pwede nakakapag-accommodate pa sila ng 500. And then pwede rin po magdala ng tent. Pero pagdala po ng tent, make sure na ipapaalam nyo po ito sa barangay official para sa yung kaligtasan kung saan ka pwede magpwesto na yung tent na ligtas. meron bang package na kasama na yung pagkain para pagdating namin dito, kakain na lang kami, pwede bang iluto ng mga boatman yan? Bali po kasi ang turista minsan is gusto nila na sila lang ang mag-organize ng pagkain nila, pero meron naman po na ayaw na nila ng masyadong hassle, so kumukuha sila ng package. So meron po dito nag-offer ng tour guiding kasama yung pagkain. Sample po natin ang Pamasyal Travel and Tours. Isa po sila sa Department of Tourism accredited dito sa Romblon na nagpa-package po na ganyan na kasama ang pagkain. So sa mga may ayaw naman ng package, gusto ng mga budget na biyahe or island hopping, pwede sila bumili ng pagkain sa bayan mismo. Meron po dyan maraming mabibilhan ng mga pagkain bago mag-island hopping. Kung sakali bang pwede ka ba nilang kontakin para sa mga gustong pumunta dito sa Romblon para Yes po. So, can you give us your contact number? Okay, so yes po, anytime po pwede po ako makunta kapag kailangan nyo po ng tour guide or kahit hindi naman po kay tour guide, nakahanda po ako magbigay ng information about sa Romblon. So maaari nyo pong hanapin ang aking Facebook page na Romblon Explorer o kaya Rose Romblon kasi po ang aking pong apelyido ay Romblon. At yun po ay hindi po pero talagang totoo pong Romblon ang apelyido ko at yun ay nagkataon lang na dito ako nanirahan sa Romblon and then 13 years na masaya sa ganitong isla. So, pwede mo gustong imbitahan na pumunta sa Romblon? Yes, iniimbitahan ko po ang lahat, local and foreign, na pwede pumunta sa Romblon. Marami po kaming pwedeng puntahan. Meron kung gusto nyo po ng trekking, meron kaming waterfalls, meron kaming minor climbers na mountains na pwede nyo puntahan or i-trek. Tapos sa mga gusto naman ng mga island hopping, yes, meron kaming Lugbon Island, Alad, and then Cobrador Island, which is really good for snorkeling. And then meron kaming turtle site na mga maaari nyong makitang pawikan like sa Hawksbill Sea Turtles and Grand Sea Turtles. So, maraming salamat, Los, at pinasyan mo kami dito sa napakagandang isla na Romblon. Welcome po, and then lahat po ay welcome na puntahan ng isla ng Romblon. Pabalik na tayo at meron naman daan dito sa Bonbon. Nag-iintay natin ating van sa may tabi kalsada. Balik na tayo sa kalsada. So may daan dito papunta kalsada. Dito dire-diretso lang Exit, tabing kalsada na ito. Welcome to Bonbon Beach. Baliktad lang. Ito na tayo lumabas. The original structure is Spanish, pero yung harapan is already American. So, Presidencia. Tribunal. And then the addition of American is 1927. The veranda of the Presidencia. So, hindi na tayo yung report. Ginawa ng US na yes,
Madronas Building. Chance to enter the Madrona House dito sa Romblon. It's a 1925 house. Sa Clinton pa rin yung so, tapos nahati ko sa dalawa. So, yung kahating isa, hindi na rin niya para is buong lang sila. Pero, Yung ano, terracotta na hagdan. may caretaker na nakatira dito kasi bumili na siya wala ko dito sa kanila. So we are entering the Madrona House. So, meron po silang pintaran sa carpet. Is hanggang 1940s. Then, after that, war. So, hindi na sila nag-continue. Not late the 1950s. Machinery siya na introduction It was the Philmarco naman yung nag-take over. Bali, Philmarco means is Pilipinas Marble Corporation po. Okay. So, doon. Dito tayo sa Italian restaurant. Owned by an Italian dito sa Romblon. Tikman natin ang kanilang pizza. Ito ang kanilang menu. Yan. Maraming klaseng pizza. Tingnan natin pag-actual. May windmill dito sa Romblon. Ayan o. May apat na windmill dito kabagong katatahi lang yata nito. Ganda. So dito sa Tagaytay Road, malapit sa hotel natin Horizon, packet lang. May windmill dito sa Romblon. Dito lang sa Tagaytay. Also, Horizon will will stay here. Panalo to patagli dito sa Romblon. Hello again mga kasinya. Katatapos lang natin mag-dinner dito sa ating 4th day of Romblon Adventure. Today was another hectic day. We started very early with a very good breakfast sa may Horizon Hotel kung saan tayo naka-check-in. After that, nag-umpisa na ang island hopping adventure namin. Pumunta tayo sa may poblasyon and then doon kami sumakay ng boat para sa aming island hopping. We had 3 large boats at ang una namin pinuntahan is ang Cobrador Island. So, it took us mga 45 minutes to reach Cobrador and then along the way, gaganda lang nakita namin view. I'm very happy to finally land on Cobrador Island dahil napakaganda ng isla na ito.
may maliit na community and ito daw ay sikat sa napakasarap na atis sa Romblon. Other than that, napakaganda ng beach, napakaputi ng buhangin at saka napakalinis at napakalamig ng tubig. So after Cobrador, meron pa kaming isang pupuntahan na isla pero nagmamadali kami kaya dumiretso na kami sa Bonbon Beach. I'm very happy again to return to Bonbon Beach dahil nakita ko kung gaano ka siya ka-pristine. Although malapit siya sa bayan, napakalinis niya. Nakita namin nag-uumpisa na mag-build up yung sandbar papunta doon sa isla sa may dulo ng Bonbon Beach. So after Bonbon Beach, nag-proceed kami sa lunch kung saan na-meet namin ng mga local stakeholders, pati si Vice Governor, kung saan pinakaisapan niya ang mga media na katulad natin na tulungan ng Romblon na para may promote. And we'll just be very happy to do that dahil alam namin na napakaganda ng Romblon at deserve a lot of tourists to come and discover Romblon. After lunch, pumunta kami uli sa bayan kung saan nagdo kami ng isang short heritage tour na pasok natin na ilan sa mga heritage structures tulad ng tribunal na ngayon yung munisipyo na at saka isang mansyon, isang bahay na napakalaki na ginawa noong 1925. From poblasyon, kumain kami ng napakasarap na pizza. Sino mag-aakala merong authentic Italian pizza sa may poblasyon? It's owned by an Italian. Kaya ang sarap niya. After eating pizza, dumiretso na kami sa may windmill, ang bagong attraction ng Romblon ngayon. May 4 na windmill sa taas ng Tagaytay Road at yung isa napuntahan natin at sa may tapat ng windmill may mga napakagandang viewpoint overlooking the whole center of Romblon. After that, diretso na ulit sa dinner na ito. At ngayon, nagkukwentuhan na lang kami at nagre-relax. So it's been a very long day and I'm glad na ginawa natin ito. So maraming salamat sa panonood. Travel while you can. Until the next vlog. See you soon.